verse 8. Hebrews 13 verse 8. This is a common passage nga akong pagabasahon. I hope nga mahimo ning panalangin kanato. Og wa jud ko nagsaba sa akong asawa, sa akong mga anak nga muwali ko ron. Kanya muwali day ka, wala ay wako kabalo. Pero tulog na siya, dito na ako naghimog outline. So Hebrews chapter 13 verse 8, this is a common verse. Ako na lang pagkabasahon, tanawon niyo sa inyong mga Bibles. Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Once again, atong pagkabasahon, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. So, mag-praise na. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kahaponon. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo sa among kinabuhi. Dear Father God, wala gyud mi mahimo kung wala ka Ginoo. Apan Ginoo, nagapray mi kay ikaw magapatayon og bless kanami kagamit imong pulong. We pray, dear Father God, nga ikaw sad magagamit nako isip ni instrumento sa pagdala sa imong pulong. I claim myself nga wala gyud ko mahimo kung wala ka Ginoo. Apan Ginoo, ikaw mag-bless sa among mga kasing-kasing una-una, kamadawaton sa imong pulong o kini ma-apply sa among kinabuhi. Dear Father God, ang tibok panimbaho namong istugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Please be seated. So salamat ko sa Ginoo nga I've been part for this ministry na ever since ko naabot ko. Actually 2008 silang si undo pa man to Sunday school sa una. And then pero pasalamat ko sa Ginoo nga siya nagapadayon ng hatag nako og grasya. So sa atong gibasa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. So this is a common verse nga ato mabasa kung makaingon ta nga ang Ginoo wa gyud mausab, no? So pero kada na to, change is constant sa kalibutan karon. Bisan unsa nga butang mausab gyud, di ba? Kung panalitan, syempre may mga nangulitaw diri ang ilahang gipanguyaban or they court someone, sabihin natin, meron pa silang gitawag nga ang lawas pa nila, Coca-Cola body. 8 ounce. Wow, kanindot. And then ngadto nahimong 12 ounce. Ngadto kayo nang bahala, basta sumpay-sumpay na na. Di ba? There's always change. Ang constant yun mahitabo ang kausaban. Og improvements, it is a choice. Kita mga Kristiyanon, mo improve ta kung gusto nato. Kita mga tao, kung gusto ta mo improve, gikan gyud nato, it's our choice. Di ba? Okay, next. Development is necessary. Ano sa development? Siyempre, nindot ang development from childhood going to adulthood. Lisod po kayo, nga kita tanan dire, puro ta mga 12 years old. Di ba? So there's always a development that is necessary. But to be faithful is godly. To be faithful, godly. We all know na bisan sabihin pa natin, kita nagbase ra gyud ta sa grasya sa Ginoo nga mahimutang faithful. We are not claiming ourselves nga obedient ta, nga buutan ta, but only through the grace of God. Kay wala gyud ang Ginoo, wala gyud ta, no? So our Savior Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pero kung tanawon nimo, maingon sila nga ang atong Ginoo diay kay dili mausab, stagnant. Unsa nang stagnant? Walang movement. No, walang movement. Yan ang pasabot ng stagnant. So, stagnant means not flowing or no movement. But our Jesus Christ, He is faithful. Kung tanawan nato sa atong passage, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever, ibig sabihin, from the past, mga nahitabo sa kakalibutan, ang Ginoo na siya dito. Karon naasad ang Ginoo ug sa umaabot. Ing ana ang atong Ginoo. One of the deity or pagka-Diyos ni Jesus Christ kanang gitawag nga omnipresent. Unsa nang omnipresent? Isa nasa siya present. Siguro kung inyong tapad karon, naadiyan ni Jesus Christ. Sama sa Sunday school ganina nga ingon ni Pastor King nga basta naa gani nagtapok duha tulo karon kay daghan man ta na si Jesus Christ diri sa atong midst, no? So omnipresent, He is always with us. Upon this one, statue. Kabalo mo sa statue or statwa? Unsa na statwa? Siyempre, rebulto. Rebulto. Bisan unsa nga rebulto? Statwa or statue, it doesn't move. Yet it fades. Di ba? Siguro sabihin natin, halam, ang statwa, they are yesterday, gihapon na siya. Today, nagyapon siya. Future, nagyapon. No.
Kung tanawon nimo ang statwa, naa sa tuod pero it fades. Pero ang atong Ginoo dili mo fade oy. Dili gyud mo fade ang Ginoo. Ever since nga 2004, ang Ginoo nga nailahan nako hangtod karon pares ra gyapon, faithful gyapon. Nagapanalangin gyapon sa atong kinabuhi. Wag nating sabihin na ikaw lang may gipanalangin kay nakay dagang kwarta. Ang kwarta di na siya panalangin but it's one. Pero kaluwasan panalangin na biapon na. Di ba? Kisa may angay sa kaluwasan kung naunaon nato, di ba? Only by the grace of God kita naluwas. No? So, Jesus Christ is always new. According to Lamentations chapter 3 verse 23, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Kung tanawin mo, actually nag-mention ni siya, gitawag nga, kaluoy sa Ginoo. Ang kaluoy sa Ginoo, kanunay bago. Ingana ang atong Ginoo. Dili kay mausab, dili kay gitubos pa na ma-fade, maluma, malayos. Dili ingana atong Ginoo. He is new every morning. That is why we praise and worship Him in our lives because He saved us. Luwas na ba ta? Taas po kamot, taas kamot, taas kamot. Okay, salamat. Sa pulong sa Ginoo, yesterday, tapos na ay today. Sabot pa sabot, He is saving us. Kung sa'y but pa sabot ni mo, nga luwas pa ta sa Ginoo. Diri sa kalibutan karon, kinahanglan nato ang grasya sa Ginoo. Siyempre, sabihin natin, di ba giluwas na akong kalag, dili na ako padulong sa impyerno? Yes! Apan ang imong kinabuhi, basin mo na'y makadala sa uban dito sa impyerno. Mao nga kinahanglan nato ang grasya sa Ginoo aron kita luwason niya in everyday life nato. And also will save us. So kung nainomdaman nyo for past few weeks na Sundays na always mention ni Pastor King, bahin sa gitawag nga rapture. Kinsay ganahan mo ma-appeal sa rapture, taas kamot. Wala. Ako ganahan ko mo apilog rapture kay murag sabi nila madlok man ko mamatay. Kita tanan mamatay. Pero nindot po siguro nga ma-appeal jud kag rapture. Kaya kung banalitan, dili man pudbot pasabot ni nga nag-story ako ninyo ingani ha. Kung banalitan naitapok-tapok sa niya, hala asa na si ano? Ang tubag sa uban gi-rapture. Ngano nabilin man ta? Ayaw inang gi-rapture ni backslide siguro. Di ba no? Alang-alang mo yung nga, wala lagi si ano, lagi rapture. Ikaw, kita na sa simbahan, nabilin. Kita mga luwas, apilon ta sa rapture. No, nindot kayo na, mapil ta sa rapture. So, ambot pa sa buti nga ni, justification, that is the past, nung nadawat na ko si Jesus Christ, February 15, 2004, that's the past, justification. Second, sanctification, this is the present. And glorification, dito sa langit. Dito sa langit. So salamat na sa Ginoo ang atong Ginoo di gyud mausab. He is the same yesterday, today and forever. So, from creation up to this moment and to the coming future rapture, Jesus is still the Savior. Wa nagyulain. Dili tungod kay mga ba naanay bagong religion dito na sad ka. No, Jesus Christ is still the same. Makaluwas gihapon ang atong Ginoo. So He moves in our lives to let others know that there is a Savior who died for our sins. So sabihin natin, ako naluwas ko, gigamit si Brother Longlong Pugoy. Siyang nag-share ng pulong sa Ginoo sa kuha, unsaon nga ang tao maluwas. And then, nasabtan ako. So yung kinabuhi niya, gigamit na. Pinagin ako. And then, ang mga kinabuhi isa ninyo, gigamit sa kuha nga, kinahanglan yun mahimotang faithful by the grace of God. Kaya nga naman, si Pastor Ray ganyo, si Brother Ondo ganyo, sila Pastor Abaw, and so on and so forth. So, mahimotang panalangin ang atong kinabuhi. Kaya nga naman, parehas tang Jesus Christ gidawat? Parehas ba tang Jesus Christ gidawat? Kisa may Jesus Christ yung gidawat, makaluwas, dili. Ang uban hantod karon nandito sa ilang simbahan, nakalansang gyapon. Dili tumao. Ang atong Jesus Christ buhi. Nasa atong ginabuhi. No? Okay, number one. Pala ko number one. Yan. Ay, dili. Yan. Past or yesterday. So the faithfulness of Jesus Christ is present even in the creation of the world.
Karon sa kalibutan, lalo na sa science, I'm not against science ninyo, pero dili jud ta mo tuo nga evolution. Di ba no? Dili mo siguro mo falling yaga-yaga no, pero ingon ng science teacher, okay kita tanan gikan ta sa unggoy. We are evolved from unggoy going to tao. Ma'am, aha kaliwat, ma'am. Kamo mo to, okay ra sa inyo, ingnan mo nga kaliwat tag unggoy? Basi mo ingon sila, mama papa ba? Dung, ingon kay gwapo ka. Lagi gingnan ko gwapo, pero mungutana ka sa papa. Gwapo ka kay liwat ka sa imong mama. Pag tubagon po ka sa mama, maot ka, tungod liwat ka sa imong papa. Dili na maoy. Kita liwat na sa Ginoo. Kaya nga naman, ang Ginoo, naghimo ka na to, dili ta, mutuo ka ng gitawag nga evolution. No? So Genesis chapter 1 verse 1, makita ninyo ang faithfulness ni Jesus Christ. In the beginning, God created the heaven and the earth. Nana ang Ginoo sa una pa? Nana ang Ginoo sa una pa? In the beginning. In the beginning, we don't believe in evolution, but we firmly stand in creation. Okay? Next, it's Genesis chapter 3, verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall be bruise thy head, and thou shalt bruise thy heel. Kung tanaw mo, this is kagdawang prophecy nga naadyo'y maabot nga manluluwas. Sa Genesis pa lang. Sa Genesis pa lang naanay prophecy. Karon naanay prophecy na nakabot naman tag Hebrews, nahuman na ni. Ing ana ka faithful lang atong Ginoo. Di ba ang say title sa atong karon? Faithfulness of Jesus Christ. So, from the book of Genesis, the presence of Jesus Christ is already manifested. And that's how faithful our Savior Jesus Christ is. His presence can be seen in Old Testament. So naay mga pag-isgutan nato karon nga sa Genesis chapter 32 verse 30, and Jacob called the name of the place Peniel, for I have seen God face to face and my life is preserved. Di ba kabalo naman ta ni Jacob? Si Jacob pagkakita niya sa isa ka murag angel nga, murag unaw na niya angel na to, iyang grisling. Naki-grisling yun siya. Panalangin ni Diyog ko, dili Diyog ka pwede mula ka nga di ko panalanginan. Ingana atong Ginoo. Mga nakaingon si Jacob, tawago na ako ning lugar Peniel, for I have seen God. In our lives, makita bang ang Ginoo sa atong kinabuhi? Kasama ni Jacob? I hope makita sa ubang mga tao nga even na sabihin natin na may mga silingan ka nga bisan pa sa istorya nimo, apan dili Diyog ka mo balos. Yung say nga, di ta mo balos, abusuhon man ta. Kabalo po siguro ka mo hatag og gitawag nga pasensya nga sakto nga pasensya, no? So ingana ang atong Ginoo si Jesus Christ, He is faithful even sa time ni Jacob. Kinsa pa? Si Abraham. Si Abraham pagkakita niya sa tent, uy tulo ka tawo. Padulong dito. Wa siya kabalo kung kinsa to. Apan na perceive niya that is God. Unsa may gihimo ni Abraham? Dagan dayon siya. Ni dagan siya. Subot pa subot ang faithfulness nato sa Ginoo kung mahimo makikita ka ta nga simbag yung dagan gyud ta simbahan, simbag yung ron. Why makabungong nako basta dubing ko simbag yung ko. Siguro yung problema nato usahay kay basta dili ta makasimba tungod kay hunahuna ninyo dili faithful lang atong Ginoo. Faithful lang atong Ginoo. Mga si Jacob, si Abraham, dagan-dagan gyud siya. My Lord, mag-prepare ko mungaon jud ta. And then gihatag yun nga si Sarah mga anak. Di ba? Si Sarah mga anak. Ingana ka faithful lang atong Ginoo. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. The book of Daniel. Unsa ka faithful lang Ginoo? Di ba mismo yung king? Tanawan nato sa Daniel chapter 3 verse 25. 25 na lang ta. 25 paliw ko. Yan. And he answered, and lo, I see 4 men loose walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Biro mo, bisag tulo ka batanon, tungod kay ni barog sila nga dili sila mo yukbo, dili sila mo bawdan sa idols nga gihimo sa hari. Ang hari mismo nakakita, di ba tulo raman to gitambong dito sa fiery furnace? Nga no, upat naman. Ang fourth is like the Son of God. Ing anak ka faithful lang atong Ginoo.
So kung tanaw nato sa atong kinabuhi, untag yun, faithful good ta, kaya nga naman ang atong Ginoo, faithful yun siya. No? And many more nga pwede natong pag-isgutan sa Old Testament bahin sa faithfulness ni Jesus Christ. Jesus Christ sa New Testament is present from the book, Gospel book, from Matthew, Mark, Luke, and John, from the epistles, tanang letters ng gimi mo ni Apostle Paul, and to the Revelation, even the testimonies of the Bible-believing preachers and members of every Christian. So makita nato how many years nang ning past si Jesus Christ nung past hantod karon hantod sa umabot, He is faithful God. He is faithful God. Kana ing ana jud makita nato nga ing ana gyud atong Ginoo, no? Number 2, present or today. Okay. The faithfulness of Jesus Christ is present today, this very moment. So in our lives, we need to be sanctified by the Holy Spirit every day. Every day. Kay walang maayong nga laki nato diri karon. Bisag gani na sa simbahan, kinahanglan ta mo ampo Ginoo. Hapon na karon Ginoo, nindot ta jugi katulog mao nga ibuka inyo mga mata karon kay faithful ang atong Ginoo. Dili ta magtulog-tulog karon niya. Ganiha buntag na ami gi-sightseeing sa akong asawa ganiha. Iya akong gikuhit. Kung nga naman, paglingin ako. Gusto nang mo piyong pero gusto mo mata. Ambot, unsay kung nakamata ba to, natulog na gyud to. Inga nakapitful lang atong Ginoo nga dili gyud nato angay tulugan ang atong Ginoo. Today kinahanglan nato pangayoon nga Ginoo. Wala biyag gyud koy mahimo kung wala ka. Dili biya mi nagsalig sa among kagalingon, no? Moyuna nga makahuman ako eskwela, di ba? Bisag pag nakahuman ka eskwela, kung dili ka gamiton sa Ginoo, useless gyapon na. Bisan pa professional na ka, kung di ka magpagamit sa Ginoo, wala ra gyapon. Pero kung una-una nimo, pero don't tell me nga ang gamiton na sa Ginoo kana mga Bible student lang or yung mga sabihin natin na engineer ka, ikaw mag-engineer ka kay bright man kag math, ikaw kay murag mag-artista ka. Kini ikaw pag pastor ka kayo murag wa kay pulos ng pagkatawo, dili ka makaingon ana sa atong Ginoo. God is faithful. No? God is faithful. Sama sa this is just a story na yung mga batanon, and then isa ka batanon pag nanghambog siya sa iyang papa, kaya ang trabaho sa iyang papa. Kamo? Wala gyud mo sa papa nako. Nga naman, ang papa nako attorney. No? Attorney akong papa. Pwede mo ipapriso sa akong papa. Nya, grabe ang bugiraw nga. Priso gyud. Akong papa kay pulis. Mangambog niyang pulis yung papa. Kanang papa ni mo nga attorney, pwede na gyapon ako na balihon. Pero depende na ang attorney gani, pwede po mo bali. Pero I'm not saying this one to negate the na attorney ha. This is just a story. Pero naisa ka bata dito, yang papa pastor. Nya, inyong mga papa, palingkuro na diya sa congregation, kasabaan na sa kong papa. Pero ang atong Ginoo, di man mga saba, faithful ang atong Ginoo, magpanalangin. No? Faithful ang atong Ginoo. In our lives, we need to be sanctified by the Holy Spirit every day. We need the power of God to cleanse and to guide us every day as we live from day to day. We need to pray and ask to empower us to fall not into temptation. Di ba? So Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray. Watch and pray. That ye enter not into temptation, the Holy Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Pero ang atong Ginoo, faithful man siya. Watch and pray. Ampo mo. Ampo kita sa atong Ginoo, kay nga naman, aron di ta mahulog sa temptation. No? Kay moingon ta nga, ako, maayo na kay ko, kabalo ko mo pugong. Kabalo ta mo pugong tuod. Pero tanawan ni mo, the spirit indeed is willing, but the flesh is weak. The flesh is weak. No? We cannot rely on ourselves, on our own strength. Bisan pa ngayon nga kusgan ka nga tao. Pero kung wala ang gahom sa Ginoo nimo, it's useless. John chapter 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, you can do nothing. Wala gyud na mahimo kita mga Kristiyanon. Kung wala ang Ginoo, wala gyud kita. Di ba?
Maingon sila nga, ako ba ng trabaho? Ako ba naghago? Ako ba kung moingon ka permintig, ako, luoy kay ka. No, luoy kay ka. Why? You are thinking only of yourselves. Think of this one. Kinihimo na ako para sa Ginoo. Kaya nga naman, faithful lang atong Ginoo. Nakita ba ninyo sa faithfulness sa Ginoo kanato? And not only that one, not only nga gitawag nga sanctifications, apan sa mga wala pa nakadawat ni Jesus Christ, apan sa mga wala pa nakasiguro sa gitawag nila nga kaluwasan, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, for he saith, I have heard thee in time accepted, and in the day of salvation I have succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Para sa mga wala pa nakadawat ni Jesus Christ, naigrasya sa Ginoo, nai-faithfulness sa Ginoo, nadre. Today is the salvation. Today is the accepted time. Being baptized, dili ka makasiguro nga ikaw luwas. Kahit nandito ka pa nagtira sa baptist, bisan diri pa ka nagpuyo, di yun na kasiguro nga ikaw luwas. Upon only in Jesus Christ. Bisan pa maingon sa nga, naana mo ko'y kagalingon religion. Your religion cannot save you. But only with the relationship through Jesus Christ, ikaw maluwas. So ang grasya sa Ginoo karon present today. Kung ikaw pa wala pa nakadawat ni Jesus Christ, ganito po ha, hindi po ibig sabihin na ang papa luwas na, ang anak luwas na sad. No? Ang relationship po ninyo, dapat kayo mismo is between you and God. Kaya kung halimbawa, meron po yung mga anak dito, sabihin natin, na luwas na ko, kay si mama luwas na, siguraduhin tawon. Siguraduhin tawon. Today is the day of salvation. Huwag nyo na ipaugma. Kung sa'y mahimo karon, himuwa karon. So kung himuon ninyo ang kaluwasan karon, himuwa karon, baka ipaugma pa man. We don't know about tomorrow. Di ba? We don't know about tomorrow. Number 3. And last, number 3 na gyud. Amen. Amen. Okay, future ta, future. Future is forever. Sa kalibutan, wala gyud forever, tinuod na siya. Wala gyud forever, bisan gani manguyab mo diana, why forever? Pero sa kalibutan man ang uyab-uyab, di man na tinuod. Kay uyab-uyab man. Wadyo'y forever diha. Kita sa atong pulong sa Ginoo, this is forever. Okay? Heaven is our final destination. Kinsay gusto maguna? Wala kayo may wala pa yung maguna. Pero yun ang final destination na to. Kaya nga naman, sigurado na tapadulong ta sa langit. Colossians chapter 1 verse 5, I think. Colossians 1:5, for the home which is laid up for you in heaven, of where ye heard before in the word of truth of the gospel. Kita, padulong jud sa langit. Padulong jud kita sa langit. Unsa ba atong tan-awon sa umaabot? Muni atong paglaom manggod. Sa kalibutan karon, wala jud tay paglaom ning kalibutana. Kahit sabihin ba nila, habang may buhay, may pag-asa. Yes! Pero siguraduhin ninyo, ang inyong pag-asa wala sa kalibutan na ni Jesus Christ. So, una, kita padulong ta, final destination nato ang langit. Ikaduha, na gitawag nga inheritance. Muna ato, karon gani, naglisod kung si Undo, nagsigig problema, sige kalot og ulo. Ay, kakapoy, aning mga tawhana, kay naay problema nga ni, naay problema sa yuta, ani. Intawan ako, kukurag yun na yuta, siguro sa kuha ka ni. Kamo na, may yuta. Problema karon. Inheritance, pero sa langit, walay problema sa inheritance. Kung nakadawat ka ni Jesus Christ, kung ikaw sigurado nga luwas, 1 Peter chapter 1 verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled and that fadeth not away, reserved in heaven for you. O kanindot ana. Reserve na gyud. Wa nay makaagaw pag sinabing reserve. Mga kita ang atong paglaom na gyud sa langit, wala yan ning kalibutan na. Nya, luoy kay ko diri. Nga naman, wala ko'y car. Yahaya car, wala gani may bike. Ang uban, wala mi land. Land pag yun. Pangitag ka ang diana, butang yuta. Wala gyud mi business. Dili man na, pangkalibutan man na.
Pero ang tanaw na to ang nasa Ginoo. Unsa pa? Mansions. Ako ba naglisod? Nakoy nakita sa internet mansions. Nindutag yun sa mansion, no? Pero kapuya na maglimpyo ng mansyon na. No? Kapoy kayo. Lalo na kay ikaw lang magpuyo. Kaya nga naman, wala kay silingan. Basta kakapoy yun. Ang mansion nindot kayo sa langit. Hindi mo na kinahanglag helper. No? John chapter 14 verse 2 and 3. In my Father's house are many mansions. If it had not so, I would have not told you, I go to prepare a place for you. As if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, that ye may be also. Anak ka, faithful ang atong Ginoo. So maabot. Nag-prepare na siya mansion. Bahala, wala kay balay diri sa kalibutan, basta na kay mansion sa langit. Aanihin mong na kay dakog balay, na kay balay diri sa tubod, na kay balay siguro sa I don't know kung saang lugar yon, meron pa sa United States and so on and so forth. Ibilin ni mo na tanan. Sa langit na dito ang atong paglaom. Na-mention diha. Sa Revelation pod nga atong pagkabasahon, actually daghan ning verses diha. Sa langit na umaabot, na gitawag nga 12 gates of pearls. Na ay mga perlas nga gates. Ang atong gates karon diri po, raman. No? Pearls. Na ay street of golds. Karon ang gold na to naragid sa atong liog. Nasa singsing. Wa gani ko singsing Wa gani ko lintas. Ang uban na apoy gold diyan na nasa ngipon ra gyud. Pero sa langit, streets of gold. Hindi lang po streets of gold kanang gitawag nga pure gold were transparent as glass. Nindutaan So dili natin dito, manghalot pa dito kay mangita tag bulawan. Aturang laktan. Streets of gold. Nalipay ba mo nga na streets of gold? Maramang nag-uol mo padulong kong langit ani. Mulakaw ko sa streets of gold ani. Kanino ta ng streets of gold? Di na ka manilhig. Di ba? Unsa pa'y nasa langit? Lord God Almighty are kanang gitawag nga ang atong Ginoo, siya ang Lamb of the Lamb, na siya ang naghatag suga. Wa na'y kagabion dito. Kaya nga naman, ang Ginoo naghatag kahayag. Karon diri, taod-taod karon mungit-ngit na pod, no? Mungit-ngit na pod. Pero ang atong Ginoo kay naa naman siya kanunay, kuyog nato, no more nights. No more nights. And no more pains. Unsa nang no more pains? Karon tumataas-taas ng mga among mga edad, ay nako, ang sakit na ng mga tuhod, sumasakit-sakit na yung mga likod. Pero sa langit, wala na yan. Hindi mo na kailangan ng alaksan. Kakwarta pang imong diha. Wala na, hindi mo na kinahanglan na. Unsa pa'y nasa langit? Nasa langit dito, makita nimo ang tanang disciples, tanang apostles, tanang faithful, tanang yung mga nangamatay na makita nimo dito. Unsaon nga kini sa una ato ra mambabasa silang Daniel, sila Shadrach, Meshach, Abednego. So maabot makit-an nato sila. Kaya nga naman, tuwa sila sa langit. Di ba? And then kanang gitawag nga angels. Karon sa kalibutan, daghang angels, fallen nga lang. No? Pero sa langit makakita na kag angels dito. Excited ba mo makakita kag angels? Basin excited lang mo nga untay angels po ko naipako. Huwag ka nang ganun. Hintay mo lang, wow, nindutaw, na angels dito, no? And isa po sa mga pangitao nato sa langit, tree of life. Unsa na ang klaseng nga tree of life, no? Ako, maraming klaseng nga kahaywa dyan ako na ilhan. Pero ang uban, daghan na ilhan. Kini mangga ni siya, kini santol, kining makopa, kini so on and so forth. Pero ano kayang dagway sa tree of life? Excited ba mo sa tree of life? Unsa kay tree of life, no? Unsa nga klase nga kahoy? Unsa kay bunga na niya? Unsa nga klase nga dahon? So yung excitement nimo permenting padulog langit, dili kay nga kalisod din kalibutan wa kay kwarta, lisod ta trabaho, ay nga kinira gyud may makita, dili kay excited makakita unsay naa sa langit. Future man na. Ing ana ang atong Ginoo, ing ana siya ka faithful. Unsa pa na dito? And many more. Pero isa sa mga hanapin talaga nimo dito, ang nagluwas ka nimo, kini ang akong Ginoo. Di ba makaingon ta?
sa langit mo jud, pag-abot jud na ako sa langit, pangitaon jud na ako si Jesus Christ. Siyempre, kisa may pangitaan mo dito, imong uyab. Hindi na ka mangitag uyab dito sa langit. Mangita ka sa atong Ginoo, no? Dito, pangitaon gini mo, kinigyo datong Ginoo, kinigyo siya nagluwas na ako, kinigyo siya naghatag na ako assurance, padulong jud ko sa langit, yung hatag jud ko na yung pagdayeg niya, i-worship jud na ako siya, kaya nga naman, luwas na jud ko, naanak ko sa langit. Amen? Amen? The faithfulness of Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He redeemed us from the penalty of sin, which is hell. He sanctifies us by asking through Him in prayer every day. He will glorify in heaven forever and ever. So, we must strive to be faithful by the grace of God because Jesus Christ is faithful. Ulitin ko po. We must strive to be faithful by the grace of God because Jesus Christ is faithful Himself. Hebrews chapter 13 verse 8, palihukop, last. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Ing ana ba inaibaw ninyo di Jesus Christ? Ing ana ba nga Jesus Christ inyong nailhan? Ing ana ba nga Jesus Christ inyong nadawat? Kita-kita ta sa langit. Pero hindi pa karon. Hindi pa karon. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kahaponon. Salamat, Ginoo, sa imong kayo sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, nga si Jesus Christ wala gyud na usab sukad pa sa una. Salamat, Ginoo, nga siya faithful diyan sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, nga siya faithful nga Ginoo nga among masaligan sa tanan, Ginoo. Dear Father God, ikaw mag-bless sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen.